Miss Hui, ikinalulungkot ko. Mayroon kang advanced stage ng stomach cancer. Wala ka nang gaanong oras. Hello? Bakit? Kailan ka matatapos sa trabaho? May sasabihin ako sa'yo. Abala ako. Ano ang problema? Ikaw na ang bahala. Han Yufan. Mamamatay na ako. Lahat ay nainggit sa akin. Mayroon daw akong perpektong asawa. Pero sa 5 taon ng kasal namin, lahat ng maliliit at malalaking bagay sa bahay, ako lang ang nag-aasikaso. Hindi niya kailanman inalala ang pinagdadaanan ko. Hindi rin niya pinansin ang nararamdaman ko. Kapag nagkasakit, ako lang mag-isa ang pupunta sa ospital. Kapag nagalit, ako lang ang magpapasaya sa sarili ko. Para bang wala siyang pakialam sa lahat. Kung ako lang din ang gagawa ng lahat, ano pa ang silbi ng presensya niya? Ano pa ang silbi ng presensya niya? Siyan. Nandito na ako. Ano ang gusto mong sabihin? Han Yufan. Maghiwalay na tayo. Ano ang sinabi mo? Naihanda ko na ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo na lang. Tapos na tayo. Siyan. Sanay ka na sa magandang buhay, ano? Kaya nag-inarte ka na naman? Ngayon, naglakas loob kang takutin ako ng diborsyo. Hindi ka na maintindihan. Hindi ako nag-inarte. Pinirmahan ko na ang kasunduan sa diborsyo. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo. Ano na? Iniwan ko na ang singsing dito. Ngayong gabi, sasakay ako ng tren. Alis na ako sa Jinkyang. Mag-ingat ka. Ano na? Young Master Han. Alis na po si Madam. Hindi niyo na po ba siya pipigilan? Huwag na. Pustahan tayo sa loob ng 3 segundo. Babalik siya ng kusa. Young Master Han. Mukhang hindi pa po bumabalik si Madam. Alis na po ba talaga siya? Hayaan mo siyang umalis. Hindi ako naniniwala na kaya niyang iwanan ang posisyon bilang yung madam ng pamilyang Han. Hindi pa rin ba bumabalik si Sian para humingi ng tawad? Young Master Han, hindi pa po. Ang laki ng galit niya. Young Master Han, gusto niyo po bang tawagan ko si Madam? Huwag na. Sanay na kasi siya sa maginhawang buhay nitong mga taon. Kung gusto niyang maghirap sa labas, edi manatili siya doon. Kapag hindi na siya makatagal sa labas at nalaman niyang mali siya, babalik din siya ng kusa. Bakit iba ang lasa ng lugaw na ito kaysa dati? Binata. Ito po ang karaniwang lasa ng lugaw na niluluto ng kusinera. Ang lugaw na iniinom nyo dati ay personal na niluluto ng ginang simula alas 5 ng umaga at tumatagal ng 3 oras. Araw-araw akong umiinom ng lugaw. Siya ang gumigising ng alas 5 para personal na lutuin ito. Ama po. Sa loob ng 5 taon ng kasal nyo,
Hindi lang araw-araw nagluluto ng lugaw ang ginang para sa inyo, kundi alas 2 o alas 3 pa ng madaling araw. Habang kayo ay nagpapahinga, nililinis niya ang inyong silid-aklatan. Inihahanda rin niya ang inyong isusuot kinabukasan. Hindi ba't may mga katulong naman sa bahay? Kailangan pa ba niyang gawin ang lahat? Binata, nakalimutan niyo na po ba? Nang bagong kasal pa lang ang ginang, hindi pa siya pamilyar sa mga gawain sa bahay. Narinig niyo po na ang inyong silid-aklatan. Ang mga katulong ang nag-aasikaso. Noon, galit na galit kayo. Inagalitan ninyo ang ginang. Pinakasalan kita. Hindi para magpakasarap ka lang. Galing ka sa pinakamalaking pamilya ng mga iskolar sa Jiangnan. Kahit ang simpleng pag-ayos ng silid-aklatan, hindi mo magawa? Mula noon, lahat ng bagay na may kinalaman sa inyo, si ginang na mismo ang gumagawa. Hindi na siya nagpapagawa sa iba. Pero ang pamilyang Han, hindi naman siya pinabayaan. Kahit gaano pa siya kaarte, hindi niya dapat iwan ang bahay. Mag-enjoy ka. Areng Han, hindi ba ayaw ni Sian na umiinom ka? Paano mo nakumbinsi si Sian na papuntahin ka rito? Naalala mo ba minsan, pinainom namin si Yaw Master Han. Si Sian ang uminom ng 2 bote ng alak para kay Yaw Master Han. Diretso siya sa emergency room. Halos si kamatay niya. Tinatanong kita, bakit hindi ka nagsasalita? Nasaan si Sian? Nag-inarte lang siya sa akin. Umuwi sa kanila. Pareng Han, ano bang pinagsasabi mo? Matagal nang walang pamilya si Sian. Nang mamatay ang mga magulang ni Sian, ang bahay nila ay inagaw ng masasamang kamag-anak. Hindi mo alam yan. Kaya pala sinasabi ng lahat, parehong balo ang 2 anak na babae ng pamilyang Si. Ang ate ni Sian ay namatayan ng asawa, kaya balo siya. Kahit hindi patay ang asawa ni Sian, parang balo pa rin siya. Ang tungkol sa bahay ng pamilyang Si. Alam mo ba? Alam ko po. 3 taon na ang nakalipas, namatay sa aksidente ang mga magulang ng ginang. Nag-iwan sila ng malaking mana. Nakita ng mga kamag-anak na bata pa ang ginang, at walang kasama, kaya inagaw nila ang mana. At nilustay agad. Kahit ang bahay na tinitirhan ng ginang noon, ibenta rin nila. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Gusto po sanang sabihin ng ginang sa inyo, pero noon po ay matagumpay na naipo ang kumpanya ninyo. Hindi niyo po pinayagan ang ginang na magkwento tungkol sa pamilya niya. Hindi ko pinayagan? Matagumpay na naipo ang kumpanya. Lahat ng nagtagumpay, bibigyan ng isang villa. Yufan, nasaan ka ngayon? Sa mga magulang ko. Siyan. Oras ng trabaho ngayon. Huwag mo nang dalhin ang mga personal na bagay para guluhin ako. Kaya ba? Ako ang nagkamali, kaya nakipaghiwalay si Siyan sa akin. Boss Han, tawag po ni Madam. Siyan? Sa wakas, tumawag na rin siya sa akin. Natauhan na ba siya? Yang Master Han, ako si Xiting, kapatid ni Xian. Ang biglaan kong pagtawag ngayon ay para tanungin ka, Yang Master Han, dahil hiwalay na kayo ni Ayan, kailan natin ayusin ang hatchan ng ari-arian? 1 buwan walang balita. Tapos pera agad ang hinahanap. Kailan pa naging ganito kamaterialista si Xian? Yang Master Han, hindi naman ako humihinging marami. Kailangan lang ng 100,000. Kung gayon, sabihin mo kay Xian. Kung gusto niya ng pera, siya mismo ang kumuha. Naku, akala ko pa naman may utang na loob ako sa kanya. Ang lahat pala ng ginawa niya ay para lang makakuha ng pera sa iba't ibang paraan. Han Yufan, ang walang hiya. Ilang taon na siyang kasal sa kanya, pero ni 100,000 ayaw pa niyang ibigay. Ere, wag mo na siyang hanapin. Pakiusap sa'yo. Kapatid, malubha na ang sakit mo. Bakit ba? Di mo sinasabi kay Han Yufan? Para saan pa kung sabihin ko? Sasabihin lang niya, bahala ako. Ayoko na siyang pakiusapan. Pero paano ang sakit mo? Wala talagang akong masyadong pera. Kung makapagbuhay ako para sa sarili ko bago ako mamatay, kahit 1 araw lang, saya na ako. Ayan. Patient in critical condition. Resuscitate immediately. Boss Han, talagang hindi niyo bibigyan ng pera si Madam. Paano kung kailangan niya talaga? Sa mga taong ito, marami na rin akong binigay na regalo sa kanya. Kung ibebenta niya lang ang 2, sapat na yan para sa pangangailangan niya. Pero bakit mo akala hindi niya ibinebenta at humihingi pa rin ng pera sa akin? Kasi sakim siya.
Hindi siya nasyahan. Sa aking kalaman, ang mga regalo nyo para kay Madam, at ang mga bank card, nang umalis si Madam, isa man ay hindi niya dinala. Ano ang sinabi mo? Yung mga regalo nyo po, para kay Madam nasa walk-in closet pa rin po niya. Kung hindi po kayo naniniwala, tingnan nyo na lang po. Hindi ba't mahilig sa pera si Tsian? Bakit nga pala binigyan ko siya nito? Hindi pa nga naalis ang mga tag. Baka naman. Nagkamali ba ako sa kanya? Boss Han, ang seryoso ng pag-alis ni Madam baka po, nagbasya na siyang maghiwalay sa inyo. Hindi yan possible. Siguradong paraan lang niya para makuha ang atensyon ko. Tsian. Bakit ko na naginip na namatay siya? Boss Han, May kailangan po ba kayo? May tawag po ba si Tsian? wala po. Boss Han, kayo po, hindi po ba kayo nakatulog kanina? Hindi ako makatulog. Oras na po para pumasok. Nakaabang po siyang Master Song Yi sa opisina, may kailangan po siyang pag-usapan sa inyo. Sage, alam ko. Yufen, mag-asawa na tayo mula ngayon. Sa bawat araw na darating kasama kita palagi. Kaya, ang mga damit natin dapat magkasama. Sinungaling. Yufen, ito ang binili kong couple mugs ngayon. Maganda ba? Mula ngayon, ang mga gamit natin dapat laging pairs. Anong kailangan mo? Sa wakas, nakabalik ka na. Ngayong gabi, nag-organisa si Jiaolin ng salusalo. Inimbitahan niya ang mga dating kaklase para magkita-kita sa Bishui Villa at sinabi niyang kailangan kang pumunta. Ayoko. Ay! Uy! Bakit? Dati kayo ni Jiaolin, patay na patay kayo sa isa't isa. Kung hindi lang biglang nalaman na may kasunduan ka kay Tsian, kayo ni Huang Jiaolin ngayon, may mga anak na sana kayo. At saka, nabalitaan ko, si Huang Jiaolin sa loob ng maraming taon, nagpakatino para sa'yo. Hindi ka ba man lang naantig? Hihintayin ko pa si Tsian. Hindi kaya? Nagkagusto ka na kay Tsian? Impossible. Oh, Hindi ko siya magugustuhan. isa na namang nagmamahal pero hindi alam. Baka naman nagkakagusto ka na kay Tsian. Tsian? Kung kaya mo, huwag ka nang bumalik kailanman. Young Master, sa wakas, nakabalik na po kayo. Habang nililinis namin ang kwarto ng ginang, nakita namin ito. Ano ito? Ang lumang cellphone ng ginang, may ilang video sa loob. Sana po ay mapanood ninyo. Ano na namang pakulo ni Tsian? Mayo 20, 2019. Yufan, kasal na tayo. Ang saya-saya ko. Unang araw ng bagong taon, 2020. Yufan, 6 na buwan ka nang nasa business trip. Miss na kita. Pero,
Araw-araw, dito ako maghihintay sa pagbabalik mo. Taglagas ng 2021. Yufan, bihira kang umuwi. Dumaan ako sa harap ng iyong study room. Kapag nakikita kitang nagtatrabaho. Sa sandaling iyon, mas maganda ka pa kaysa sa tanawin ng taglagas sa labas ng bintana. Taglamig 2024. Yufan. Nabalitaan kong may bago ka ng mahal. Dapat ba akong bumitaw na? Ano to? Bago na naman yung gimmick para magpapansin? Young Master, kung hindi nyo po maintindihan, puntahan nyo po ang kwarto ng ginang. Alas 5 ng umaga, papasok na si Yufan. Kailangan kong gumising para ipaghanda siya ng almusal. Gusto ni Yufan ng sabaw ng itim na manok, pero hindi dapat masyadong maalat. Allergic si Yufan sa mangga. Nagbasya ako, mula ngayon, hindi na rin ako kakain ng mangga. May sakit sa tiyan si Yufan. Kailangan ko siyang alagaan ng mabuti mula ngayon. Ika-negatibo 18 ng Disyembre, alis si Yufan para sa business trip. Hindi ko dapat kalimutan. Unang araw ng bagong taon. Ika-negatibo 15 ng Enero. Kitsi Festival. Yung master. Pagkatapos umalis ng ginang, habang nililinis namin ang kanyang kwarto, doon lang namin natuklasan. Ang mga sticky notes na ito, nakasulat dito ang lahat ng maliliit at malalaking pangyayari tungkol sa inyo. Tanging ang taong tunay na nagmamahal sa inyo ang gagawa ng ganito, para sa inyo. Young Master, kung tuluyan ninyong mawawala ang ginang, iyak na pagsisisihan ninyo ito. Hinding-hindi ko pagsisisihan. Hinding-hindi. Young Master, Simula ngayon. Walang sinuman ang magbabanggit ng pangalan ni Tsiyan sa harap ko. Ituring ninyo na siyang patay na. Doktor, kumusta na ang kapatid ko? Nakontrol pansamantala ang sakit. Ngunit ang cancer cells ay kumalat na sa buong katawan. Ang payo ko ay itigil na ang paggamot. Ang sakit ni Miss Khie ay wala ng lunas. Ang patuloy na paggamot ay magdudulot lamang ng higit na pagdurusa kay Miss Khie. Hay, magpaalam ka na lang sa kanya na maayos. 8. Ayan, gising ka na. May masakit ba sa'yo? Pakiramdam ko, napanaginipan ko ang isang mahabang panaginip. Sa panaginip, bumalik na naman ako sa pamilyang Han. Bumalik sa malamig na bahay. Mag-isang humaharap sa malamig na salita ni Han Yufan. Takot na takot ako. Ayan, huwag kang matakot. Umalis ka na sa pamilyang Han. Umalis ka na kay Han Yufan. Nga. Umalis na ako sa pamilyang Han. Umalis na ako sa pamilyang Han. MM. 8. Pwede mo ba akong pagbigyan sa isang bagay? Sabihin mo. Pag namatay ako, ayokong ilibing sa pamilyang Han. Gusto kong makasama sina mama at papa. Para pagbaba ko, makikita ko sila. Hindi. Hindi mamamatay si Ayan. Punta tayo sa Dido. Hahanapin natin si Han Yufan. Pupuntahin natin siya sa ibang bansa para magpagamot. Sige na. Ayoko na. Ayoko siyang makita kahit patay na ako. Paano ko siya hihilingin na iligtas ako? Pero, 8. Pakiusap, pagbigyan mo ako, sige na? Saj, ang ako at Kung ganoon, panatag na ako. 8. Gusto ko nang umuwi. Miss ko na sina papa at mama. Saj, iuwi ka ni Ed. Iuwi ka na ni At ngayon. Ayan. Ayan. Tsiyan. Kung may lakas ka ng loob, huwag ka nang bumalik sa buhay na to. Anong nangyari? Pair.
Makinig ka sa akin. Kung talagang mahalaga sa'yo si Sian, ikaw mismo ang humabol sa kanya. Huwag mong hintayin na mawala siya bago ka magsisi ng husto. Ako ang tagapagmana ng pinakamalaking pamilya sa Jingqing. Sa negosyo, ang salita ko ay batas. Paano ako magpapakumbaba sa isang babae? Hindi nyo ba alam? Kahit na si Sian ay isang dalagang galing sa pamilya ng mga iskolar sa Jiangnan. Wala siyang kakayahan. Wala siyang magandang katangian. Ang ganyang babae, hindi karapat-dapat sa akin. Kaya hindi ako magsisisi ngayon. At lalong hindi ako magsisisi sa hinaharap. Hello. Anong sabi mo? Anong nangyari? Parang alam ko kung nasaan si Sian. Nasaan siya? Dongdan Road, Villa numero 11. Ihanda ang sasakyan. Ako mismo ang pupunta para ibalik siya. Erenghan, bago ka pumasok, mas mabuting maghanda ka muna sa isip mo. Maghanda? Anong mental na paghahanda ang kailangan ko? Si Sian, walang pasabi, nawala ng ilang buwan, walang kahit anong balita. Anong mental na paghahanda ang gusto niyang gawin ko? Han Yufan, pakinggan mo ang payo ko. Maghanda ka muna sa isip mo. Kung hindi, baka hindi mo kayanin. Hayaan mo na. 5 taon din kaming kasal. Sian, lumabas ka. Erenghan, Sino yan? Gino, dumalo ka rin ba sa libing ni Miss Huiyan? Libing? Paano? Impossible. Erenghan, Parenghan, ayos ka lang ba? Kung talagang mawawala sa inyo ang ginang, iyak na pagsisisihan ninyo ito. Hinding-hindi ako magsisisi. Hinding-hindi. Simula ngayon, walang sinuman ang papayagan na banggitin si Sian sa harap ko. Ituring nyo na siyang patay. Parenghan, huwag ka munang magalit. Malakas ang buhay ni Sian. Walang nangyaring masama sa kanya. Tama ka, tama ang sinabi mo. Hindi mamamatay si Sian. Gusto lang niyang gamitin ang matinding paraan na ito para pagsisihan ko. Ilabas niyo si Sian. Kung hindi, sisirain ko ang lugar na ito. Alisin mo ang marumi mong kamay. Huwag mong hawakan ang kapatid ko. Ikaw ba ang kapatid ni Sian? Saiting. Matagal na tayong hindi nakita. Nasaan si Sian? Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Anong karapatan mo para makita siya? Ako ang asawa niya. Ha? Asawa? Ang asawa ni Ayan ay matagal nang patay, hindi ba? Ikaw. Si Ayan ay pinahirapan ang pamilya mo, pinainom 2 bote ng alak ng mga kaibigan mo, at na-diagnose na may stomach cancer. Sa oras ng takot at kawalan ng pag-asa, bakit hindi ko alam? May asawa pa pala si Ayan. Cancer sa tiyan? Niloloko mo lang ako. Malakas naman si Ayan dati. Paano siya magkakaroon ng cancer sa tiyan? Ayan, naririnig mo ba? Ito ang asawa mong minahal mo ng maraming taon. Hindi niya malang alam na may cancer ka. Tama na. Sian, lumabas ka. Siguradong ginagantihan mo lang ako, hindi ba? Pinaghirapan mong dayain ako para mapunta rito. Para lang makita akong nagsisisi, hindi ba? Ngayon na nabuking na kita, bakit hindi ka pa lumabas agad? Han, huwag ganyan. Sian, siguro nga. Impossible. Nagpapapansin lang sa akin si Sian. Paano niya magagawang mamatay? Hanyufan, anong gagawin mo? Gusto mong paniwalaan kong patay na si Sian? Hinding-hindi. Gusto kong buksan, kabaong suriin. Bangkay patay na ang kapatid ko. At hindi mo pa rin siya pinapahinga. Arurusahan kang Diyos. Huwag. Huwag. Alam ko na, walang laman ang kabaong. Lahat ng ito ngayon ay panloloko lang ninyo sa akin. Hindi pa namatay si Sian. Sian, wala akong oras para sa mga kalokohan mo. Bibilangin ko hanggang 3. Lumabas ka na agad. Kung hindi, hindi na tayo magkikita magpakailanman. Miss Hui,
Ayon na po sa utos ninyo, ay nakremete na po ang kapatid ninyo. Ito na po ang abo niya. Paumanhin po sa inyong pagluluksa. Han Yufan, hindi ba gusto mong makita si Ayan sa huling pagkakataon? Ngayon, nakita mo na siya. Impossible. Niloloko mo pa rin ako. Mas gusto ko pa sa'yo na buhay pa si Ayan. Gusto ko pang mamatay sa kanyang halik. Pero, patay na si Ayan. Samantalang ikaw, na isang walang kwentang tao, buhay pa rin. Pero ang kapatid ko, patay na. Impossible. Gusto mo akong lokohin gamit ang basurang urna yan? Patay na si Tsiyan? Hinding-hindi mangyayari yan. Gusto kong makita si Tsiyan. Palabasin mo si Tsiyan. Han Yufan, binigyan ka na niya yan ang pagkakataon. Ikaw ang hindi nagpahalaga. Ano? Nang araw na ma-diagnose si Ayan ang stage 4 stomach cancer, gusto kanyang tawagan, walang magawa. Pero sinabi mo, abala ka sa opisina. Pero hindi mo siguro may isip na nasa ospital si Ayan noon. Nakita ka niya na inaalalayan ang dati mong mahal na may low blood sugar. Han Yufan, pinabayaan mo ang sarili mong asawa para alagaan ang isang matagal mo ng dating kasintahan. Tao ka ba? Hello? Han Yufan. Anong ginagawa mo? Nasa opisina. Abala, kung may problema ka, ikaw na ang bahala. Ang pinakamalaking hiling niya yan bago siya mamatay ay ang tuluyan ng makipaghiwalay sa'yo. Pirmahan mo na ang kasunduan sa dibosyo. Puntahan mo na ang white mo on light mo. Han Yufan, pirmahan mo na. Para siya yan ay makatawid ng payapa. Tsiyan. Hindi ako naniniwalang patay ka na. Ang kasunduan sa diborsyo na ito, pipirmahan ko. Ang gusto mo, ikaw mismo ang lumapit sa akin. Ipa-imbestiga mo. Gusto kong malaman ang kinaroroonan ni Tsiyan. Kung buhay, dapat makita. Kung patay, dapat makita ang bangkay. Opo. Pero Boss Han, dati po, hindi po namin mahanap ang bakas ng ginang. Baka po. Alaga pong ang ginang ay, Kung hindi mahanap sa Jiangnan, hanapin sa ibang lugar. Ang laki ng Huaxia, hindi ako naniniwala na wala siyang kahit anong balita. opo. Yang Master Song, dati po ba si Boss Han ay hindi naman gusto ang ginang? Bakit po pagkatapos mamatay ng ginang, ganito na lang ang pagbabago niya? Ang reaksyon na ito, magaan pa yan. Ang sakit ng pagkawala ng minamahal, madalas ay huli na kong maramdaman. Kapag unti-unting natauhan si Boss Han, baka mas masakit pa ang maramdaman niya. Ay, Hello? Miss C, gising na ang kapatid mo. Pumunta ka agad sa ospital. Gising na siya yan? Sige, pupunta ako agad. Si Yan, gising na. Ayan, sa wakas gising ka na. At hindi ba ako patay na? Baliw ka. Buhay ka pa. Alagang pinakaba mo ako, ate mo. At kung hindi mo pa ako bibitawan, mamamatay ako sa yakap mo. Puy. Huwag mo nang banggitin ang salitang yan. Ang kapatid ko ay nakaligtas sa malaking kapahamakan. Tiyak na may magandang kapalaran siyang matatamasa. Si Han Yufan, C ng Han Corporation. Ay pinaghihinala ang nagpaus ng lahat ng kooperasyon ng kumpanya. Dahil sa sakit ng pagkawala ng kanyang asawa. Ayan, patawad. Nagdesisyon ako ng mag-isa, niloko ko si Han Yufan na patay ka na. Ayaw talaga ni Atna. Masyadong kampante ang walang hiyang yon. 8. Huwag kang makonsensya. Ngayon na nakabangon ako, marami na rin akong naintindihan. Daddy, palagi kong sinusundan si Han Yufan. Mula ngayon, para na lang sa sarili ko ako mabubuhay. Sarge, mula ngayon tayong dalawang magkapatid ang magkasama at gagawin nating maganda ang buhay natin. Para iligtas ako ngayon. Nangutang ka na naman ng malaki, di ba? Hindi.
Ang paggising mo ngayon ay dahil kay Fu. Hindi lang niya ginamit ang gamot para iligtas ang buhay mo, tinulungan ka rin niyang mag-apply para sa charity assistance ng ospital. Kaya libre ang bayarin natin sa ospital. Yarfu? Nung tulog ako. Parang nakita ko na si Yarfu na yan. Ang tagal mong tulog bago ka nagising. Paano mo naman nakita si Fu? Tama si Ate. Kung gayon, kapag gumaling na ako, personal kong pasasalamatan si Yarfu. Boss Han, Nakita na si Xian. Boss Han, ang dokumentong ito, mali ang napirmahan mo. Hindi na ito tungkol kay Xian. Huwag mo na akong guluhin. Ang kaligayahan. Madalas, pag nawala na, saka mo lang mararamdaman. Boss Han, Young Master. Nasaan si Xian? Sumasakit ang ulo ko. Sabihin mo sa kanya na ipagluto ako ng pangtanggal ng hangover. Bilis! Boss Han, ang dami mo na namang nainom. Wala ang misis mo. Dapat alagaan mo ang sarili mo. Ano? Si Xian na walang kwenta, hindi makatagal sa labas. Sa wakas, alam na niyang umuwi. Ma, bakit ka po nandito ngayon? May kailangan ka po ba sa akin? Alam ni Mama, simula nang umalis si Xian, hindi ka na masaya. Naanasa na rin ni Mama yan. Hindi ka lang sanay sa ngayon. Si Jiaolin, matagal na rin siyang nakabalik, di ba? Bakit hindi mo siya papuntahin para samahan ka? Sa paglipas ng panahon, magiging maayos din ang lahat. Mako at si Xian, hindi pa nga tapos ang 30-day cooling off period namin sa diborsyo. Ganyan ka nakabilis. Ipinipilit mo ba sa akin ang ibang tao? Ha? Nag-aalala lang naman si Mama sa'yo. Si Xian noon, dahil din sa asal ng Han at si family kaya siya napangasawa mo. Hindi mo rin naman siya gusto, di ba? Ngayong hiwalay na kayo, ayos lang. Ang kasal namin ni Xian, ikaw ang nag-ayos. Ngayon, ikaw din ang nagsasabing makipaghiwalay ako. Dahil noon, ang pamilyang Si ay mayaman at edukado, bagay sa ating pamilya. Ngayon, humina na ang pamilyang Si. Bakit pa natin siya pananatilihin? Si Jiaolin ay nag-isang anak ng pamilyang Huang. At naghintay siya sa'yo ng 5 taon. Mabuting babae siya. Para din naman sa ikabubuti mo ito, anak. Tumigil ka. Huwag mo nang banggitin sa harap ko. Bilisan mo. Ma, naalala ko, ang buwan ng regular na check-up ng pamilyang Han, ikaw ang namamahala. Di ba? Bakit mo naman naisip yan? May sinabi na naman ba sa'yo si Xian? Sasabihin ko sa'yo, walang katotohanan ang sinasabi ni Xian. Mukhang nagkukunwari na naman siyang may sakit sa harap mo. Sinasabi na pinabayaan ko siya. Ganoon ba? Hindi si Xian ang nagsabi. Ibig mong sabihin, pinaghihinalaan mo si nanay na sadyang pinapahirapan siya. Ang pamilya namin, hindi naman kami mahirap. Mayroon kaming sariling doktor sa bahay. Si Xian, wala siyang sakit. Nagsisinungaling lang siya. Katulong, tawagin mo ang pribadong doktor. Gusto kong makita si Xian, anong pakulo na naman ang ginagawa niya. Ginang, Young Master, ako ang pribadong doktor na espesyalista sa pagpapagaling ng katawan. Tatanungin kita, kumusta ang kalusugan ni Xian? Boss Han, ang ginang ay nagsimulang madalas na sumasakit ang tiyan 6 na buwan na ang nakalipas. Uminom siya ng gamot sa tiyan pero hindi pa rin gumagaling. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Noong gabi ng kasal ninyo ng ginang, sinabi ninyo na hanggat hindi papatay ang ginang, huwag kayong istorbohin. Ano? Hindi ko siya pinayagan. Ginang, noong kasal ninyo, ang sapatos na suot ninyo ay hindi kasya, kaya nagkasugat ang inyong paa. Naasikaso na po ito. Salamat, Dr. Du. Walang anuman. Young Master Han, Yufen. naasikaso na ang paa ng ginang. Maliit na bagay lang yan. Sa susunod, maliban kung patay na siya, huwag mo na akong abalahin. Narinig nyo ba? Kung gayon, babalaan kitang muli. Dahil pinakasalan kita, mula ngayon, ikaw ang ginang ng pamilyang Han. Ngunit bukod doon, umaasa akong mananatili kang nasa lugar mo. Huwag ka nang mangarap na makakuha ng iba pang bagay. Naintindihan mo ba? Nasaan ang medical report? Anong medical report? Bawat buwan, regular na nagpapa-medical check-up ang pamilyang Han. Huwag mong sabihin sa akin na si Xian ay hindi pa kailanman nagpa-check-up. Ito. Ako. Hindi ba normal lang na walang medical report si Xian? Apelido niya ay Tsi, hindi siya miyembro ng pamilyang Han. Bakit namin siya isasama sa check-up? Kaya sinadya mo? Kaya pala nagkaroon si Xian ng kanser sa tiyan.
pero walang sinuman ang nagsabi sa akin. Cancer sa tiyan. Si Tsiyan, na parang balatalabaw. Paano siya magkaka-cancer sa tiyan? Niloloko ka lang niya ulit, sigurado ako. Katiwala. Po. Ihatid ang ginang. Sage po. Ginang, tara na po. Siyan. Nasaan ka ba talaga? Gising ka na? Fu Ziyun. Ikaw, 3 araw kang walang malay. Mas maayos na ba ang pakiramdam mong gayon? Wala ka ng lagna. Mukha ka ring maayos. Mukhang talagang bumiti ka na. Sabing ete ko, ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo. Ang pagliligtas ng buhay at pagpapagaling ng mga may sakit ay tungkulin naming mga doktor. Bilang pasyente, dapat ay makipagtulungan ka ng maayos sa aming paggamot. Ah, Noong nagre-resuscitate kami, ang kagustuhan mong mabuhay ay napakahina. Umaasa ako. Simulang gayon, makakalimutan mo na ang nakaraan at magsisimulang muli. tapos na ang mga bagay na iyon. Kung ayaw mong ngumiti, huwag kang ngumiti. Kapag masama ang loob mo, kumain ka na matamis. Para tumaas ang dopamine. Makakabiti yan sa pakiramdam mo. Salamat, Yarfu. Boss Han, ilang araw at gabi na kayong hindi natutulog. Bumalik na po kayo at magdahinga. Sa bahay na yon, puro anino ni Tsiyan ang nakikita ko. Ayoko nang bumalik. Wala pa bang balita kay Tsiyan? Ang mga pinadala ko, naghahanap na sa lahat ng ospital sa Yuncheng. Naniniwala akong magkakaroon agad ng resulta. Yufan. Tsiyan. Yufan. Narinig ko, isang araw ka nang hindi kumakain. Nag-alala ako sa kalusugan mo. Ako mismo ang nagluto, at dinala ko rito para sa'yo. Tsiyan. Nagalit pa rin ba siya dahil sa nangyari? Ang liit naman ng puso ni Tsiyan. Wala siyang pakialam kung mamatay ka na. Naalala ko, minsan nagdala si Tsiyan ng pagkain para sa akin. Hindi lang ako hindi kumain, itinapon ko pa ang lalagyan ng pagkain sa sahig. Kapag nahanap ko si Tsiyan, ako mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Boss Han, May balita na po kami tungkol sa ginang. Nasaan siya? ito ang death certificate ni Madam, at ang diary na iniwan niya. Fake. Boss Han, alagaan niyo po ang sarili niyo. Boss Han, Impossible. Fake yan. Fake. Nasa isang lugar lang siya at naghihintay sa akin. Hahanapin ko siya. Yufan. Patay na si Tsiyan. Nanito pa ako. Sasama ako sa'yo palagi. Hindi ako naniniwala. Walang susunod sa akin. Yufan. Miss Huang, bumalik na lang po kayo. Narinig ko, wala kayong matirhan. May bakanteng villa ako sa syudad. Pwede kayong tumira doon muna. Salamat, Yarfu. Marami na kayong naitulong sa amin. Hindi na namin kayo pwedeng abalahin pa. Huwag kang mag-alala. Matagal ng bakante ang villa na yon. Kailangan ninyong linisin ang sarili ninyo at ang mga bulaklak sa hardin. Sana matulungan nyo rin akong alagaan ito. Sa huli, ako pa rin ang nakakaabala sa'yo. Maglinis lang, magdilig ng halaman. Paano naman yan magiging abala? Ayan. Alam ang ate mo na ayaw mong mang abalang iba. Pero ngayon, wala talaga tayong mapupuntahan. Kakalabas mo lang ang ospital, mahina ka pa. Hindi naman pwedeng samahan mo ako sa dormitoryo ng kumpanya, di ba? Tama. Tama ang sinabi ng mo. Nakatiwangwang lang din naman ang villa. Kung talagang nahihiya ka, bayaran mo na lang ako ng pabor sa susunod. Sige na nga. Salamat, Yarfu. Tsiyan, ganoon mo ba ako kinamumuhian? Kahit nagkasakit ka, hindi mo pa rin sinabi sa akin. Mayo 17, 2018. Ngayon ang pinakamasayang araw ko. Dahil, ikinasal kami ni Han Yufan. Kahit hindi pa niya ako mahal. Naniniwala ako na ang pagtitiyaga ay may kapalit. Han Yufan, mahal kita. Ang pagkabata kong puno ng pag-asa noon, hindi ko inakala na darating ang araw na matutupad ang aking hiling. Napakaswerte ko at napakasalan ko si Han Yufan. Kaya pala,
Matagal mo na akong gusto. Hindi ko man lang napansin. Hulyo 28, 2019. Akala ko noon, kung magiging masaktibo lang ako, mapapalapit ako sa kanya. Pero nagkamali ako. Dahil ang taong makakapasok sa puso ni Han Yufan ay isa lang. At hindi ako yon. Hello, Yufen. Birthday ko ngayon. Makakauwi ka ba para kumain? Haha, Jiaolin. Talo ka, di ba? Inom na. Mag-isa ka na lang mag-celebrate. Gagabihin ako ng uwi mamaya. Akala ko abala lang siya sa trabaho. Pero hindi ko inakala na madalas pala siyang nasa buhay ni Huang Jiaolin. Sa totoo lang, minsan, nainggit pa rin ako kay Huang Jiaolin. Dahil ilan lang ang taong pinahahalagahan ni Han Yufan, at isa siya doon. Sa puntong yan, talo na ako. Hunyo 25, 2022. Sa wakas, ang pagkain na nakain ko ngayon, isinuka ko na naman. Mabilis kong nilinis ang dugo sa lababo. Minsan naisip ko rin, kung sasabihin ko kay Han Yufan na may sakit ako, maawa kaya siya sa akin at magiging mabait? Bilisan mo, Sian. Sian, matagal nang dumating ang mga bisita sa ibaba. Bakit ang tagal mong maghanda? Medyo masama ang pakiramdam ko. Bababa na ako agad. Bakit ka ang payat-payat ngayon? Kung makita ka ng iba, isipin nilang pinapahirapan ka ng pamilyang Han. Yufen, kung isang araw, magkaroon ako ng malalang sakit at mamatay, malulungkot ka ba? Sinusuka mo ba ako? Nagbibiro lang ako. Siguro dahil sa init ng panahon kamakailan, wala akong gana kumain. Bumaba ka na. Sa totoo lang, sa sandaling tinanong ko iyon, alam ko na ang sagot. 5 taon kong sinamahan si Han Yufan. Palagi akong umaasa na makapag-iwan ng bakas ng aking pag-iral sa kanyang buhay. Ang pampawalang sakit ay kaya lang mapigilan ang sakit sa aking katawan, pero hindi ang sakit sa aking puso. Kaya pala, matagal na niyang sinabi sa akin. Mayo 17, 2022. Sa isang maliit na kasunduan sa diborsyo. Sinabi Sinabi ni doktor na Doktor meron. na Sinabi ni doktor na meron. Tinignan niya ako Sinabi ng may ni awa. Marami siyang sinabi sa akin, pero wala akong natandaan. Isang pangungusap lang ang naintindihan ko, hindi na ako magtatagal. Bigla, naalala ko ang maikli kong buhay. Wala itong halaga. Nagkamali ako ng minahal, kahit bago ako mamatay. Palayain ko na siya, kung magkakaroon pa ako ng pagkakataon na makita si Han Yufan. Gusto kong sabihin sa kanya, sa isang kasunduan sa diborsyo, sabihin sa kanya, Bakit ito napunit? Ang gustong sabihin ni Ayan sa akin, hindi pa tapos. ito ang death certificate ng ginang. At ang diary na iniwan niya. Nasa ospital iyon. Bago mamatay si Sian, may iniwan ba siyang mensahe para sa akin? Meron ba? Sir, sino ka kay Miss C? Ako ang asawa niya. Asawa? Sir, kung totoo ngang asawa ka ni Miss C, bakit hindi ka nagpakita noong natatakot si Miss C nang malaman niyang may stomach cancer siya? Bakit hindi ka nagpakita noong naghihirap si Miss C at nagigising sa sakit gabi-gabi? Alam mo ba? Tuwing hating gabi, sa panaginip ni Miss C, pangalan mo ang binabanggit niya. Akala pa namin matagal nang patay ang asawa ni Miss C. Ang lakas ng loob mo. Hayaan mo siyang magpatuloy. Sir, alam kong mas mataas ang posisyon mo kaysa kay Miss C. Pero hindi ka karapat-dapat maging asawa ni Miss C. Marami akong nagawang mali sa kanya. Ngayon ko lang naintindihan. Matagal ko na pala siyang mahal.
Sir, huli na ang lahat. Ikaw mismo ang nagtulak palayo sa taong pinakamamahal ka sa mundo. Nawala mo siya, hindi na siya babalik kailanman. Wala ka ng pagkakataong bumawi. Ang isang tulad mo na nagtaksil sa tunay na pagmamahal. Dapat kang mabuhay habang buhay sa pagsisisi. Hindi ba tinanong mo ako kanina? Kung ano ang huling sinabi ni Miss Xi? Hinding-hindi ko sasabihin sa'yo. Huwag mo akong sundan. Gusto kong mapag-isa. Boss Han, mukhang buhay pa ang ginang. Boss Han, nalaman namin na sa lahat ng sementeryo sa Yuncheng, wala talagang pangalan ng ginang. At sinuri namin ang kapatid ng ginang. Sa lahat ng lakad niya pagkatapos ng pagkamatay ng ginang, maliban sa pagpasok sa trabaho sa tamang oras, may isang lugar siyang pinupuntahan linggo-linggo, pero lagi kaming nawawalan ng bakas. May itinatago siya sa atin. Si Ayan ang tanging buhay na, kamag-anak ni Tsiting. Namatay ang sarili niyang kapatid. Paano siya hindi maghihiganti sa akin? May problema talaga. Pupuntahan ko ngayon si Tsiting para linawin ang lahat. Alam ko, maghanap ka lang ng walang alalahanin. ER-Fu, magpa-follow-up check-up ka na. Miss Tse, may gustong itanong sa'yo si bossan namin. Halika. Ay, hindi ko po kayang tanggapin ang ate mula kay Boss Han. Pwede mo akong hindi kilalanin, pero pakiusap, sabihin mo sa akin, nasaan si Ayan ngayon? Nagkaroon siyang stomach cancer. Patay na siya. Hindi ba't nakita mo ang libing? Kung gayon, sino ang pupuntahan mo ngayon? Sa pamilyang Tsie, bukod kay Ayan, ikaw na lang ang natitira. Sino pa ba ang pupuntahan ko kundi siya? Tinago mo ba si Ayan? Ang peking pagkamatay ay para lang pahiran ako ng sakit at pagsisisi. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Seth, kahit hindi mo sabihin, hindi ako maniniwala. Kahit baliktarin ko pa ang buong Yuncheng, hindi ko pa rin siya mahahanap. Ayaw ka munang makita niya yan ngayon. Kaya buhay pa talaga si Ayan? Niloloko mo ako. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Hindi ko na siya hahayaang makaranas ng anumang hira. Kaya kong gawin ang lahat para sa kanya. Sigurado ka bang mahal ka pa rin niya yan? Huwag kang mag-alala. Hihingi ako ng tawad kay Ayan. At kukunin ang kanyang kapatawaran. Hey! Bukas. Tulungan mo akong kontakin ang Times People column. Sabihin mo lang. Handa akong tanggapin ang kanilang eksklusibong panayam. Gusto kong humingi ng paumanhin kay Ayan sa publiko. Seg, ito pa naman ang isang programa na walang katulad ang ratings. Huwag kang mapahiya. Naniniwala akong makikita niya ito. Hindi ordinaryo ang panauhin natin ngayon. Siya rin ang taong matagal ko nang gustong makilala. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataong makilala siya. Sana'y salubungin natin ang chairman ng Han Corporation, Ginoong Han Yufan. Boss Han, nabalitaan kong matagal na kayong hindi nagpakita sa publiko. Ang Han Corporation ay halos isang buwan na rin na hindi normal na nagpapatakbo. Kumakalat ang balita sa publiko na may nangyaring masama sa inyong pamilya. Kaya, Alam kong may mga kumakalat na balita. Gusto kong linawin. Ang aking asawa ay hindi patay. Ayokong marinig pa ang ganyang mga tsismis. Bukod pa rito, ang panayam na ito ay inihanda ko para sa aking asawa. Gusto kong humingi ng paumanhin sa kanya. Ang panayam na ito ay espesyal kong inorganisa para sa aking asawa. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Tsiyan, dati ako ang mali. Para makabawi sa'yo, inipon at kinolekta ko lahat ng iyong mga likha. Nagpasya akong sa loob ng 3 araw, sa SKY Garden, magho-host ako ng isang engrandeng art exhibit para sa'yo. Tsiyan, alam kong darating ka. Han Yufan, malinaw na nakalimutan ko na ang lahat. Bakit mo pa rin ako pinapaalala? Bakit hindi mo pa rin ako lulubayan? Han Yufan, ayoko nang makita ka. Huwag ka nang bumalik sa akin. Siyan, huwag kang matakot. Ako si Yarfu, masyadong mainit dito sa loob. Lumabas tayo, okay? Yarfu, akala ko nakalimutan ko na ang lahat ng yon, ang mga lihim na sakit. Pero nang makita ko si Han Yufan, natakot pa rin ako. Iyan ay stress reaction. Ayos lang. Ligtas ang kapaligiran mong gayon. Walang mananakit sa'yo.
at nandito ako. Ayoko nang bumalik sa pamilyang Han. Masyadong nakakasakal doon. Masyadong masakit. Huwag kang bumalik. Hanggat ayaw mo, walang makakapilit sa'yo na gawin ang ayaw mo. Talaga? Talaga. Sian, kailan ang pinakamasaya mong sandali? Kailan? Naalala ko noong bata pa ako. Umakyat ako sa bubong para tingnan ang mga bituin. Pero hindi nagtagal, dumating sina mama at papa. Akala ko papagalitan nila ako. Pero binigyan ako ni mama ng ice cream at sinamahan pa akong tingnan ang mga bituin. Noong panahong yon. Iyon ang pinakamasaya kong sandali. Tara. May alam akong magandang lugar. Ang hirap makita ng mga bituin sa siyudad. Ang hirap talaga. Ang ganda. May ice cream na rin. Ito ang paborito kong lasa. Paborito mo na, yan simula bata ka pa. Paano mo nalaman? Hula ko lang. Boss Han, lahat ng ari-arian ng pamilya ng misis mo ay nabawi na. Kaso lang, Anong nangyari? May isang villa na nakapangalan sa mga magulang ni Ginang Si. Binili niyang Master Fu Zion ng pamilyang Fu. Kahit gaano kataas ang presyo na inalok namin, ayaw nilang ilipat ang pagmamay-ari. Fusion? Bakit siya nakikisali dito? Walang ayaw sa pera. Palitan nyo ng shares mula sa Han Corporation. Opo. Paeng Han, sigurado ka bang darating siya? Ang mga painting na ito ang pinaghirapan niya sa buong buhay niya. Kahit ayaw niya akong makita, darating siya para sa mga painting na ito. Boss Han, nasiguro na po namin, ayon sa inyong utos, ang bawat pasukan sa venue. Kapag dumating ang ginang, malalaman agad ng mga tao namin. Ayan. Bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon. Narinig nyo na ba? Ang pangalawang young master ng pamilyang Fu, bumalik mula sa pag-aaral ng medisina kamakailan. Parang may dala pa siyang isang proyekto na ikinagulat ng buong medical community. Marami na siyang nailigtas na buhay. Sayang nga lang, may fiant na siya. Hindi ko alam kung sinong babae ang napakaswerte. Fusion. Siya na naman? Kahit hindi tayo pumasok, may paraan pa rin ako para makuha ang lahat ng gawa mo. Ang makita siya. Talagang nagpapaalala sa akin nung nakaraan. Pero, ayoko nang tumakas pa. Gusto kong tumingin sa hinaharap. Sasama ako sa'yo. Nahihiya rin ako na ginamit kita. At kailangan pa kitang abalahin. Para magpakita bilang fiancé ko. Buong puso ko itong ginagawa. Naku, Dumating na siyang Master Fu at ang kanyang Fian. Hindi ba siyang Master Fu yan? Nako, Old Han. Siyan. Fusion. Paano nangyari yan? Maligayang pagdating kay Yarfu at sa kanyang fiance. Paumanhin po, mga kaibigan, nahuli kami. Yarfu, matagal na kitang naririnig. noong huli kong binisita si MRF. Nalungkot ako na hindi kita nakita. Ngayon na nakita kita. Tunay ngang isa kang maginoo. Interesado rin ba si Yarfu sa design exhibition? Gusto ng fiance ko ang design, kaya sinamahan ko siya para tingnan. Ay, Yarfu, Ang ganda ng fiance mo. bagay na bagay kayo. Salamat sa papuri. Ayan. Sa wakas, bumalik ka na. Jinuo, sa tingin mo ba'y tama na yakapin mo ang aking fiance? Sa tingin mo ba'y tama? Ang fianc mo, Boss Han, Sa tingin ko ay nagkamali ka ng pagkakakilala. Si Miss Ziyan na ito ay ang fiance ni Yarfu Zion. Alam na yan ang lahat. ayan. Patawad. Noong wala ka, sinabi nilang patay ka na. Mabuti na lang at hindi ako naniwala. Ngayon, narito ka sa harap ko, maayos. namatay ako minsan.
Pero kung alam kong muli kitang makikita kapag nabuhay ako, mas gugustuhin ko pang mamatay. Ayan. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Galit ka dahil pinabayaan kita pagkatapos ng kasal. Galit ka dahil hindi ko pinansin ang nararamdaman mo. Babaguhin ko ang lahat ng yan. Umaasa lang ako na bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Sian, baka hindi mo alam, sa mga panahong nawala ka. Halos binaligtad ni Yufan ang buong Cloud City. Hindi kanya mahanap, kaya nagpakalasing siya. Kapag may oras siya, binabantayan niya ang puntod mo. Buong gabi siyang nagbabantay. Si Young Master Han lang, hindi niya lang napagtanto na mahal ka niya. Ngayon, napagtanto na niya Bigyan mo siya ng pagkakataon. na magbago. Sian. Kung galit ka, sa akin mo ibuhos. Pero pwede mo ba akong patawarin? Walang kwentang lalaki. Tapos ka na bang umamin sa mga pagkakamali mo? Ayan. Mapapatawad mo ba ako? Patawarin? Dahil nandito na tayong lahat ngayon, sasabihin ko sa harap ninyong lahat ang lahat ng malinaw. Ako, Sight Siyan, tinatanggihan ang paghingi ng tawad ni Han Yufan. Bitawan mo ako. Han Yufan. Bitawan mo ako. Matagal na tayong tapos. Sigurado ka ba talaga na si Fu Zeyun ang tamang tao? Ilang araw pa lang kayong magkakilala. Alam mo ba ang ugali niya? Kilala mo ba siya? Malalim ang pamilya, Fu sa South City. Paano kung may mangyari at iwan ka niya? Paano ka na lang? Ako naman, malinaw kong naintindihan ang lahat tungkol sa'yo. Ano ang napala ko? Ngayon, kahit na impyerno pa ang nasa harapan ko. Handa akong tumalon. Ayan. Patawad. Masyado lang akong naging matindi kanina. Nang makita kitang muli, sobrang natuwa ako. Ganito na lang. Maghanap tayo ng lugar para makapag-usap ng maayos. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Pwede ba? Hindi. Ayan. Nagmamakaawa ako sa'yo. Zeyon, umalis na tayo. Ayoko siyang makita. Ihahatid kita sa bahay. Ayan, huwag kang umalis. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Umalis ka. Ayaw kanyang makita. Umalis ka. Yufan, habulin mo siya agad. Hahayaan mo lang ba siyang dalhin ng lalaking iyan? Hindi na kailangang habulin. Nakita ko na kung paano ako mahalin ni Ayan. Ngayon, sinasadya lang niyang maging sweet kay Fu Zeyun. Para lang inisin ako. Pasensya na, Yarfu. Ginawa lang kitang panangga kanina. Kung gusto mo talagang suklian ang tulong ko, Eddie, tulungan mo rin ako sa isang mahirap na pabor. Kung si Yarfu nga nahihirapan. Matutulungan ba kita? Magpanggap kang girlfriend ko, para matigil na ang pangungulit ng nanay ko sa pagpapakasal. Huwag kang mag-alala. Hindi mahirap kausapin ang nanay ko. Hindi ito makakaapekto sa buhay mo. Sagya na nga. Ang daming katulong at tagapagsilbi sa bahay. Bakit kayo pa mismo ang nagluluto, Boss Han? Boss Han, ako na lang po ang gagawa ng pagluluto. Ako na lang po. Maselan ang tiyan ni Ayan. Ngayon, napakapihikan niya sa pagkain. Kailangan ako mismo ang magluto. Mula pagkabata, sanay kayo sa karangyaan at inaalagaan ng husto. Hindi pa kayo nakapasok sa kusina. Ngayon, handa kayong magluto para sa ginang. Kapag nalaman ito ng ginang, iyak na maawa siya sa inyo. Umaasa lang ako na mapatawad niya ako. Ero Young Master. Alam na ng buong Cloud City na ang ginang ngayon ay ang tagapagmana ng nangungunang pamilya sa South City, ang Fiance ni Fu Zeyun. Sinabi ni Ayan na ako lang ang mahal niya. Nagpapanggap lang siyang fiance ng iba. Para lang inisin ako. Boss Han. Sugatan pa po ang kamay ninyo. Ang sugat na ito, hindi kasing sakit ng kahit 1% ng sakit ni Ayan. Mukhang hindi talaga titigil ang Young Master hanggat hindi siya nasasaktan. Ay naku, Bakit wala pa sila? Butler. Kunin mo lahat ng nasa safe ko. Gusto kong ibigay lahat sa magiging apo kong babae. Opo. Opo, Ayan na sila. Ayan na sila. Dumating na si Zion at sila. Lolo, Ma. Siya si Fiyan, ang babaeng mahal ko. Lolo, tita. Ako po Sight Siyan.
Sige na. Huwag na kayong tumayo. Halika, umupo na kayo. Patay na ang mga magulang ni Ayan. Ang lang niya ang kasama niya sa buhay. Talagang gusto ko ang batang ito mula sa puso ko. At talagang naawa ako sa kanya. Zeyon, mula ngayon, alagaan mo siya ng mabuti. Huwag mo siyang bibigin. Ma, huwag po kayong mag-alala. Sa susunod na bumisita ka, sabihin mo lang kay mama kung ano ang gusto mong kainin. Ang babait niyo sa akin. Hindi na kailangan ang mga ito. Mag-usap muna kayo. Ang babait ng pamilya mo sa akin. Ang init ng pagtanggap nila. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganitong kapaligiran. Kung gusto mo, pwede rin silang maging pamilya mo. Ma, gabi na. Uwi na kami. Sed, Umuwi na kayo. Yan, bumisita ka ulit ha. Sige po, hanggang sa muli. Dalhin nyo ito para kainin nyo mamaya. Yan, ang payat mo, Ana. Huwag kang mag-alala, sa susunod, papalakihin ka ni mama ng malusog. Ma, ipagkatiwala mo na lang sa akin ang bagay na ito. Sige. Ipagkatiwala kay Zion. Kung gusto mong kumain ng luto ni mama, tawagan mo lang ako ha. Sige po. Alis na po kami, Ma. Bagay na bagay. Hindi ka ba naiirita sa dami ng tao? Hindi. Masaya nga, gusto ko. Teka. Masyadong mahalaga ang mga bagay na ito. Ibalik mo na lang. Regalo, yan sayo. Tanggapin mo na. Paano naman mangyayari yan? Huwag na ang iba, pero yung mga bigay ni Lolo, marami doon ay kay Lola. Para talaga yan sa magiging asawa ng apo niya. At saka, hindi naman talaga tayo totoo. Paano kung... Pwede namang maging totoo. Siyan. Gusto mo ba maging tayo talaga? Hinding-hindi ako magloloko. Paumanhin. Ayoko nang magpakasal. Salamat sa paghatid mo sa akin. Ihahatid kita sa loob. Han Yufan. Gusto mo ba siyang kausapin? Wala na kaming dapat pag-usapan. Umalis na tayo. Paalisin ko siya. Walang silbi, Yarfu. Bagaman galing sa kilalang pamilya si Han Yufan. Sobrang matindi ang ugali niya. Kung hindi mo siya haharapin, mananatili siya rito. Kung gayon, gusto mo siyang makita. Pupuntahan ko siya at lilinawin ang lahat. Sage. Ayan. Han Yufan. Ano ang kailangan mo? Dito ka lang magsalita. Huwag kang lumapit sa akin. Ako. Ayan. Alam kong masama ang tiyan mo, kaya ipinagluto kita ng pagkain. Tikman mo, sige na. Ikaw mismo ang nagluto? Unang beses ko lang pumasok sa kusina. Medyo hindi pa ako sanay. Siguro, hindi maganda ang itsura ng pagkain. Kung nakakawalang gana tingnan. Talagang nakakawalang gana. Kung gayon, ibabalik ko. At gagawa ulit. Ang ibig kong sabihin, mukhang masarap. Ayan. Nagkamali ako. Sobrang lala ng pagkakamali ko. Napakabobo ko. Nakuha ko na ang pagmamahal mo, pero sinayang ko lang. Ayan. Nagmamakaawa ko sa'yo. Mahalin mo ulit ako. Pwede ba? Han Yufan, hindi ako katulad mo na madaling magbago. Mabilis kang magmahal ng isang tao, at mabilis ding bumitaw. Ang pagmamahal mo sa akin ay madaling sabihin, pero matagal ko itong kalimutan. Para sa akin, ang pagmamahal mo ay parang magandang paputok. Sa simula lang maganda, pero pagkatapos sumabog, nawawala na. Kahit gaano pa kaganda ang paputok. Ayoko nang makita pa. Hindi na ako magiging malamig. Pangako, mahalin mo ulit ako. Han Yufan, ang daming tao sa mundong ito, ibaling mo na lang sa iba ang pagmamahal mo. Sa mundong ito, isang siyan lang ang meron. Ikaw lang ang gusto ko. Talaga bang pipilitin mo ako? Hindi na kita pipilitin. Mula ngayon, susundin ko na lahat ng gusto mo. Kung gayon, umalis ka na. Huwag ka nang magpakita sa akin. Kaya mo ba yan? Ito ang parusa mo sa akin. Tama ba?
Boss Han, ano kaya? Ang nangyari sa kanya? Napakalasing niya. Gusto niyang makipagbalikan kay Sian. Pero iniwan siya ni Uyan. Susunduin na ako ni Ayan. Lasing ka na. Si Sian, fiance na siya ngayon ni Fuzion. Narinig ko rin na magpapakasal na sila ni Fuzion. Mag-host sila ng kasal. Parang Han, deti ka ng workaholic. Ang daming ginawa ni Sian para sa'yo, pero hindi mo pa rin siya pinansin. Ngayon na hindi ka na niya pinapansin, hindi ba't kasalanan mo? Kung gayon, sabihin mo. Ano ang dapat kong gawin ngayon para maibalik si Sian? May ideya ako. Noong ikinasal kayo ni Sian, wala man lang kayong normal na proposal at kasal. Paano kung mag-organisa ka ng isang engranding kasal para sa kanya? Ano sa tingin mo? Hoy, Parang Han. Bakit ka nagmamadali? Palaging pinanghihinayangan ni Sian ang bagay na iyon. Ngayon, sa wakas ay may pagkakataon na akong bumawi sa kanya. Hoy, ikaw. Ito. Alam na ni Han Yufan ang tirahan mo. Hindi ka na pwedeng bumalik sa lugar na yon. Hindi ka na pwedeng bumalik doon. Ito ang bahay ko. Karaniwan, ako lang mag-isa. Pasensya na kung dito ka muna titira. Hindi naman po yan abala. Pero, Yarfu, sobra na po ang tulong ninyo sa akin. Hindi ko na alam kung paano magpapasalamat. May sarili rin akong dahilan. Ayokong guluhin ka pa ni Han Yufan sa ganitong paraan. Hindi maganda sa kalusugan mo at nakakaapekto sa kalooban mo. Nilinaw ko na sa kanya. Hindi na siguro siya magpapakita sa akin. Gusto mo bang tuluyan kitang tulungan makawala kay Han Yufan? Paano po? Narinig ko. Kayo raw ay kasal lang sa papel. Hindi kayo kasal sa batas. Hindi mo na kailangan ang pirma niya para makipaghiwalay. Kaya, gusto mo bang magpakasal sa akin? Akala ko, hindi na ako magpapakasal sa buong buhay ko. Pero hindi ko inakala na bigla akong magpapakasal kay Fuzayon. Kahit na peke ang kasal. 3, 2, 1, click! Yarfu. Kahit na peke ang kasal natin, hindi naman kailangan. Sasabihin mo ba sa mga magulang mo? Huwag muna tayo magmadali. Hindi mo sila kilala, madali silang kausap. Ibigay mo sa akin ang marriage certificate. Kasal na tayo. Ano to? Naku, nahack ba ang account ni Yarfu? Ito pa ba yung Fuzayon na kilala ko? Bakit? Hindi ka naniniwala na gagawin ko to. Hindi lang ako magpo-post sa social media, tatawagan ko pa ang mga kaibigan ko. Panindigan ko, alam na ng buong Yoncheng na nagpakasal na tayo. Kasama na si Han Yufan. Xiaoyu. Sa tingin mo, magugustuhan ba niya ang wedding dress na to? Maingat kong pinili ni Boss Han to. Siguradong magugustuhan ni Miss T kapag suot niya. Nga pala, Xiaoyu, anong klase ng proposal ang gusto ng mga babae? Gusto ba ni Boss Han ulit na mag-propose kay Miss T? Mahinahon ang ugali ni Miss T. Siguro gusto niya, yung Chinese style, simple at eleganteng proposal. Tama ka. Boss Han, bakit ka bumibili ng damit pangkasal? Xiaobei, sakto ang dating mo. Natatakot ako na si Xian, hindi magugustuhan ang damit pangkasal na ito. Sakto, sabi ni Xiaoyu, gusto ni Xian ang bagong Chinese style. Makipag-ugnayan ka sa bridal shop para magpa-schedule. Gusto kong umorder pa ng isa pang Chinese wedding dress. Ano? Magpo-propose kayo kay Xian. Pero, matagal na kayong hiwalay ni Xian. Ano kung hiwalay? Pwede pa kaming magkabalikan. Boss Han, huli na ang lahat sa ginagawa ninyo. Ang balita tungkol sa kasal ni na Xian at Fuzion ay trending na sa social media. Puro kasinungalingan yan. Si Fuzeon, kayang gumawa ng peking balita sa kaunting pera lang. Bukod pa rito. Si Ayan, hindi magpapakasal sa isang taong, ilang araw pa lang niyang kilala. Sigurado ako, galit pa rin siya sa akin. Pero Boss Han, buong pamilyang Fu ang sumusuporta kay Fuzion. Naglabas pa nga sila ng anunsyo sa kanilang official website na kinikilala si Xian bilang kanilang manugang. Ano ang sinasabi mo?
Hindi. Impossible yan. Hindi siya pwedeng magpakasal. Yang Master Songi, kakabalita lang kay Boss Han nakasal na si Sian. Ngayon, tumatakbo siya palabas. Bilisan ninyo, pigilan niyo siya. Pagod ka ba? Pinapunta ko ng sasakyan ng pamilya Fu para sanduin tayo. Paano kung maghanap muna tayo ng maupuan? Dati, noong may sakit ako, lagi lang akong nakahiga sa kama. Ngayon, nakakalakad na ako. Kahit medyo pagod, masaya ako. Kung gayon, maglakad pa tayo ng kaunti. Ayan, fake ang marriage certificate ninyo. Di ba? Hindi ka nagpakasal sa kanya. Di ba? Boss Han, mabait ang asawa ko, pero hindi ibig sabihin na pwede mo siyang apihin ng paulit-ulit. Manahimik ka. Kausap ko si Ayan. Sino ka ba para makialam? Han Yufan, sino ka ba? Anong karapatan mong murahin ang asawa ko? Ayan. Ano ang tawag mo sa kanya? Hindi ba sapat ang sinabi ko? O hindi ba sapat ang nakasulat sa marriage certificate? Ayan. Sabi mo siya ang asawa mo. Kung gayon, ano ako? Kung sino ang gusto mong mahalin, bahala ka. Boss Han, wala kang kakayahang panatilihin siya, tapos sinisisi mo pa sa iba? Ikaw, Old Han, Old Han. Boss Han, Bitawan mo ako. Huwag kang padalos-dalos, bitawan mo ako. Miss Chi, Yarfu, ayos lang ba kayo? Ayos lang. Pakialis na si Han Yufan. Seth, dali. Pasensya na talaga. Dali. Boss Han, Huwag kang padalos-dalos, bumalik na lang tayo. Kumalma ka. bitawan mo ako. Tara na. Ayan, alam kong nagkamali ako. Hintayin mo ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Ayan. Ang sinabi ko kanina. Pwede mo bang ulitin yan? Anong sinasabi mo? Wala lang. Wala. Tara na. Asawa ko. Si Fazayun ang asawa ko. Nyarfu, ayos lang talaga ako. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Gabi na, matutulog na ako. Sej. Young Master Si Miss Tsay. ay umiinom mag-isa sa kanyang silid. Siyan, bakit ka uminom? Hindi mo ba alam na kakagaling mo lang? Pero galit na galit ako sa sarili ko ngayon. Bakit? Si Han Yufan nitong mga nakaraang araw ay patuloy na nanggugulo. Akala ko pagkatapos kong dumaan sa bingit ng kamatayan, makakalimutan ko na ang lahat. Pero hindi ko inakala sa sandaling makita ko ulit si Han Yufan, ang mga sakit ng nakaraan ay muling bumalik sa aking isipan. Natatakot pa rin ako. Yarfu, sa tingin mo ba wala akong silbi? Wala. At si Han Yufan, mapaghiganti siya. Ngayon, ikaw ang aking kabit. Siguradong abusuhin ka niya. Ako ang kabit mo. Sa totoo lang. Ikaw ang kabit. Ayan, Mahal ang maging kabit. Kaya mo ba akong buhayin? Magkano? Subukan natin. Fuzayan. Ayan. Hindi mo na ba talaga ako naalala? Teo. Magkakilala ba tayo dati? Ayan. Ayoko na maging disente. Gising ka na. Bakit? Gusto mong tumakas sa bayat? Ako, hindi. Sej na, hindi na kita asarin. Lalabas ako para ipagluto ka.
Bumaba kapag katapos mong magayos. MM. Nakakainis talaga. Bakit ko ba nakasama si Fuzeyon kagabi? Nasaan ang damit ko? Lolo. Bakit kayo nandito? Ikaw pa ang may ganang magtanong. Hindi man lang kayo nagpaalam sa amin. Bigla na lang kayong nagpakasal. Ang maliit mong bahay, hindi yan makakapantay sa fumansyon. Hindi ko akalain na kayong mga kabataan ngayon. Ang dami niyong pakulo. Tita, pakinggan niyo po muna ako. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Bibigyan kita ng 5 milyong yuan. Ma, Bibigyan kita ng 5 milyon. Huwag mo lang iwan ang anak ko. Ha? Ang anak kong ito, sa wakas ay nagkaroon ng pag-ibig. Iniis ko, paano ko kaya gagawin para manatili ka? ma. Naunawaan ko na po ang intensyon niyo para sa kanya. Ang bigla niyong pagdating gayon ay nakagulat sa kanya. Akyat muna kami. Tara. Miss Tsi, ikaw ang naunang nagpakita ng interes sa akin. Kanina, niligtas na naman kita sa harap ni Mama. Paano mo ako babayaran? Kung gayon, babayaran kita. Kung gayon, paano mo ako babayaran? Ako. Bibilhan kita ng bagong damit. Gusto kitang ilibre ulit ng hapunan. Si Yan. Sa tingin mo ba, nagkukulang ako sa pera? Nakita mo naman, pinipilit na ako ng pamilya ko na magpakasal. Paano na lang kung malaman ito ng mga kadate ko? Ano ang gagawin ko? Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Magpakasal. Hindi ba't kasal na tayo? Hindi ko ibig sabihin ang biglang kasal, kundi ang magpropose ako sa'yo. Sa harap ng buong mundo, sumumpa sa'yo. Isyot ang singsing sa'yo. Isang kasal na para lang sa'yo. Ero, hindi ka ba manghihinayang na magpakasal sa isang tulad kong diborsyada? Hindi mahalaga ang mga ganoong bagay sa pamilyang Fu. Ang tanging mahalaga ay ang tadhana. MM. Sa panahong ito, hinahabol mo pa rin si Sian. Halos ibigay mo na ang lahat sa kanya. Pero nagtatago pa rin siya sa lumang bahay ni Fuzion at hindi lumalabas. Han, hindi ka na lang ba susuko? Walang sinuman ang makakapagpilit sa akin na isuko siya. Ikaw. Hello, sino to? Ano? Sabi mo lumabas si Sian sa lumang bahay ng pamilyang Fu. Seg, nakuha ko na. Balita ba tungkol kay Sian? Nalaman ng mga tao ko na. Si Sian at ang ate niya ay nag-afternoon tea sa coffee shop ngayon. Hoy, ikaw. Ibigay mo sa akin ang susi ng kotse. Hoy, paring Han. Pupuntahan mo na naman si Sian. Bunso, sigurado ka na ba talaga? Napakakasalan mo si Fuzeon? Si Fuzeyon ay napakabait at maginoo. Simula nang magkasakit ako, siya ang nag-alaga sa akin. Marami rin siyang naitulong sa akin. At saka, pinipilit siya ng pamilya niya na magpakasal. Tinutulungan ko lang siya sa pamilya niya. Inimbestigahan ko na si Fuzeon. Maingat siya sa kapwa. Pagkatapos mong magpakasal sa kanya, hindi ka na siguro masasaktan pa. Kaya panatag na ang loob ng ate mo. At peking kasal lang kami ni Fuzeyon. Hindi ko kailanman naisip ang anumang kinabukasan sa kanya. Talaga ba? Talaga ba, Ayan? Peking kasal lang kayo ni Fuzeon. Tama ba? Han Yufan. Paano ka napunta rito? Ayan. Totoo ba ang sinabi mo kanina? Alam kong hindi mo mahal si Fuzeon at imposibleng magpakasal ka sa kanya. Han Yufan. Totoo man o hindi ang kasal ko. May pakialam ka ba? Siyempre. Naintindihan ko. Galit ka pa rin sa akin, kaya hinahanap mo si Fuzeon at nagpakasal kayo. Pero ang lahat ng ito, parusa mo sa akin, di ba? Ayan. May kasama akong bodyguard ngayon. Kung hindi ka bibitaw, tatawagin ko sila. Hindi. Ayan, alam kong ayaw mong gawin ito. Pero, pwede bang huwag mo na akong parusahan? Hindi ko na talaga kaya. Tingnan mo. Dinalhan kita ngayon ng paborito mong rosas. Han Yufan. Ang rosas ay paborito ni Huang Jiaolin. Ang gusto ko ay begonia. Ngayon, kapag nakikita kita, nandidiri lang ako. Nandidiri, naintindihan mo? Ayan, Han Yufan, wala nang saysay kung susundan mo pa siya. anong ibig mong sabihin? Umupo ka.
Mag-usap tayo. Anong pag-usapan? Han Yufan. Inaamin ko dati kang walang hiya. Lubusan mong sinaktan ang kapatid ko. Ngayon, nakaligtas siya sa bingit ng kamatayan. Tapos, bumalik ka na naman, nagmamakaawa para sa kapatawaran niya. Sa totoo lang, hindi ka talaga tao. Paumanhin. Wala akong oras ngayon para pakinggan ang sermon mo. Matutulungan kitang bawiin si Ayan. Seryoso ka. Sabi ko na. Kahit hindi ka tao, ang mga ginawa mo nitong nakaraang panahon para bawiin si Ayan. Nabalitaan ko. Kilala ko ang kapatid ko. Pero hindi pa sapat ang ginagawa mo ngayon. Kung gayon, ano pa ang dapat kong gawin para mabawi si Ayan? Sa loob ng ilang araw, kaarawan niya yan. Iminumungkahi kong magpropose ka sa kanya sa araw na iyon. Bigyan mo siyang engrandeng kasal. Bumawi ka sa lahat ng nawala sa kanya. Ang mga babae kasi, madaling magmahal ng buong puso. Naniniwala ako kung gagawin mo ang lahat. Tiyak na patatawarin ka niya. Bakit ako maniniwala sa'yo? Han Yufan, hindi ako nakikipagnegosyo sa'yo. Tsaka wala ka ng ibang pagpipilian ngayon. Kung susundin mo ang payo ko, depende yan kung gusto mong balikan si Ayan. Han Yufan, ipapagawa ko sa'yo ang dami pang kasal niya yan. Ipapapanood ko sa'yo ang kasal niya yan sa iba. Ipaparamdam ko sa'yo ang sakit ng pagkawalang lahat. Xiaobei. Sa loob ng kalahating buwan, kaarawan na ni Ayan. Ipa-reserve mo na ang Shiyu Villa sa araw na yon. Doon ko hihingin ang kamay ni Ayan. At ang damit pang kasal. Opo, At saka, sa pamilya ni Ayan, sisiting na lang ang natitirang pamilya niya. Kaya ang dote niya, kailangan ko ring ihanda. Noong sinaunang panahon, may 10 li red dowry. Ang Ayan ko, dapat meron din. Isulat mo lahat. Sage po. Maghanda ka na ngayon. Pero Boss Han, sa sobrang excitement nyo, talaga bang kinatawad na kayo ni Miss Si at papayag siyang magpakasal sa inyo? Kinu-question mo ba ako? Hindi po. Old Han. Para lang maging patas, ang kapatid ni Sian, si Siting, ay mapanlinlang at masama. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Sa ganitong bagay, mas mabuti kung ikaw mismo ang magtanong kay Sian. Tama, Boss Han. Bagamat wala kang katulad sa trabaho, sa pag-ibig naman, sobra kang padalos-dalos. Mag-ingat ka, baka mapakinabangan ka lang ng iba. Ang dami ninyong sinasabi. Yang Master Song, ang inutos ni Boss Han, ituloy pa rin ba? Naman. Si Old Han hanggang ngayon hindi pa rin sumusuko. Sa ginagawa niya, sana patawarin siya ni Sian. Kung hindi, baka mabaliw siya. Hello. Gusto kong pumili ng singsing. Sage po, sir. Sir, sa tingin ko, bagay na bagay ito sa inyo. Ito na. Ibalot mo na. Sage po, sir. Si Yan. Hintayin mo ako, papakasalan kita. Songi. Sigurado ka bang nasabi mo na kay Ayan? Pinapunta mo ba siya dito sa Shiyu Villa para makipagkita sa akin? So, darating ba talaga siya? Tatanggapin ba niya ang proposal ko? Paring Han, pauli-ulit mo na yang tinatanong sa akin. Ngayong handa ka ng patawarin ni Sian at magkabalikan kayo, dapat mo siyang alagaan ng mabuti. Gagawin ko. Maganda ang serbisyo dito sa Shiyu Villa. Ang ganda ng pagkakadekorasyon ng venue para sa kasal. Pero noong nag-book ako ng villa, sinabi ko lang na proposal, hindi kasal. Hindi naman kasal. Maganda nga ang pagkakadekorasyon. Xiaobei. Hanapin mo ang event planner. Bigyan mo siya ng bonus. Bigyan mo siya ng bonus. Mga Ginoo, ang nagplano ng kasal na ito ay ang may-ari mismo ng Shiyu Villa. Maganda ang taste ng boss ninyo. Ngayon ang proposal ko. Kapag ikakasal na ako, pakiusap, pakihire ulit ang boss ninyo para mag-ayos ng venue para sa akin. Pasensya na po, hindi po pwede. Ang aming boss ay isang beses lang nagplano ng kasal sa buong buhay niya. Ang taas naman ng Sino ba ang boss ninyo? Fu Zion. Anong sabi mo? Sabi ko,
Ang may-ari ng Shuyu Villa ay si Fu Zion. Ang Shuyu Villa na ito, balitay na pakahiwaga ng may-ari nito. Hindi lumalapit kahit kanino. Hindi ko inakala na si Fuzion pala. Si Fuzion nga. Alam niyang magpupropose ako kay Ayan, kaya sinasadya niya akong kalabanin. Gusto niyang agawin si Ayan sa akin. Ilabas mo si Fuzion. Kung hindi, ako. Boss Han, may kailangan ka sa akin. Fuzion. Akala ko ang pamilyang Fu ninyo ay puro lang pag-inom ng tsa at pagsusulat. Hindi ko inakala na umabot na ang kamay mo sa Shuyu Villa. Nagbibiro ka, Boss Han. Ang Shuyu Villa ay sa akin talaga. Pero, Boss Han, ngayon, gusto mong i-reserve ang Shuyu Villa para sa proposal. Anong pakialam mo? Siyempre, may pakialam ako. Gayon ang kasal ko. Ang Shuyu Villa ay hindi bukas sa publiko. Kung ikaw, Boss Han, gustong manatili at uminom ng alak sa kasal, masaya akong tatanggapin ka. Kasal mo? Sino ang kasama mo? Sabihin mo. Ang kasal mo, kanino? Sino ang nobya? Sabihin mo. Ako ang nobya ni Fu Zeyun. Ako ang nobya ni Fu Zeyun. Ayan. Niloloko mo lang ako, hindi ba? Ako ang nobya ni Fu Zeyun. Ako, Site si Yan. Naintindihan mo ba? Ayan. Nagbibiro ka lang, di ba? Siyan. Hindi nakakatawa ang biro mo. Pwede bang huwag mo na akong takutin? Han Yufan. Hindi ko alam kung kanino mo narinig, pero pinatawad na kita. Ngayon, ulitin ko ulit. Imposibleng patawarin kita. At mas lalong imposibleng tanggapin ang proposal mo, at makasama ka. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam na ang gusto ko ay hindi rosas, kundi haitang. Sinasabi mong mahal mo ako, pero hindi ka lang makatanggap. Hindi ka makatanggap na ang babaeng sobrang nagmahal sa'yo ay lumayo na. Ang tulad mo, hindi karapat-dapat mahalin ng iba. Dahil lang mahal mo lang ay ang sarili mo. Ayan. Kung gayon, turuan mo akong magmahal ng iba. Pwede ba? Ayan. Huli na ang lahat. Dumating na ang tamang oras. Pakiusap, salubungin natin ang bagong kasal. Palapakan natin sila. Ang ikakasal na lalaki, si Fuzion, at ang ikakasal na babae, si Sian. Han Yufan. Ngayon, alam mo na ba kung paano masira ang iyong sigla? Masakit ba? Sighting. Sinadya mo akong ipitin sa ganitong sitwasyon. Para lang maranasan ko. Ang sakit. Ano pa ba? Ang sakit na naramdaman mo ngayon ay isang bahagi lang ang sakit niya yan. 5 taon siyang kasal sa iyo. At sa bawat pagkakataon, buong sigla siyang humaharap sa iyo. Pero isang salita mo lang, kaya mo siyang itulak sa kailaliman ng lamig. Tapos ka na ba? Pakiusap, isusuot ng ikakasal na lalaki ang singsing sa ikakasal na babae. Han Yufan. Alam mo ba na ang singsing na isusuot ni Fuzion kay Ayan ay tinatawag na corona? Nagkakahalaga ito ng bilyon-bilyon. Pero noong pinakasalan mo si Ayan, parang wala ka man lang biniling disenteng singsing para sa kanya, di ba? Ang tunay na pagmamahal ni Fuzion kay Ayan, hindi mo kailanman matututunan sa buong buhay mo. Kaya bitawan mo na siya. Huwag mo nang guluhin si Ayan. Taos puso mo siyang pagpalain. Ang nobya sa entablado. Asawa ko yan. Kailangan kong pagpalain ang asawa ko na magpakasal sa iba. Boss Han, Old Han. Yung engrandeng handog kasal na inihanda mo para sa asawa mo, ibibigay mo pa ba? Ibibigay. Siyempre, ipagpapatuloy ko ang pagbibigay. Ito talaga ang handog kasal na inihanda ko para sa kanya. Ang personal na maghanda ng engrandeng handog kasal, para sa minamahal. Tapos personal ding ipapakasal ang minamahal sa iba. Ang sakit naman. Manahimik ka na lang. Ako, Site si Yan, ay pumapayag magpakasal kay Fu Zeyun at maging asawa niya. Mamahalin siya habang buhay. Lolo, uminom po kayo ng tsa. Ma, uminom po kayo ng tsa. Sig. Yan, halika, umupo ka rito. Ito ang minanang jade bracelet ng pamilya Fu. Ngayon, ipapasa ko ito sa'yo. Halika, isusuot ko sa'yo, anak. Hindi. Ay, ang ganda talaga. Ayan, ang puti mo, bagay na bagay sa'yo. Masyado itong mahalaga, hindi ko po matatanggap. Ito ay para lang sa manugang ang pamilya Fu. Kung hindi mo ito isusuot, magtatampo sila.
Sige po. Kung gayon, tatanggapin ko na po. Tama yan. Ma, gabi na po. Akyat na po kami ni Ayan para magpahinga. Akyat na po ako para magpahinga. Magpahinga kayong mabuti. Anong sinabi sa'yo ni Mama? Sabing mama mo. Kahit hindi ako naging masaya sa dati kong bahay, ayos lang. Alagaan daw nila ako ng buong puso. Medyo madaldal ang pamilya ko. Hindi ka ba naiirita? AMM? Hindi ah. Gusto ko nga. Eh ako, Ano? si Yan. Hindi ka naman lasing ngayon ah. Anong gusto mong sabihin? Gusto kong sabihin. Gayon ang aming wedding night. Pwede ba akong? Ayan, tulog ka na ba? Ginawan ka ni mama ng ginseng saw. Napagod ka buong araw ngayon. Magpalakas ka. Magpahinga ka muna. Pupunta ako sa study room. Bakit ka pupunta sa study room? Ayoko nang may storbo sa pagpili ng bahay kasal. Ito naman ay regalo ng lolo, isang Chinese-style villa. Ito namang isa, ay isang Riverview villa na regalo ng lola. At ito pa, Hindi ba sabi nila maliit at walang halaga lang na bahay? Bakit lahat ito ay mamahaling mansyon? Bawat isa sa kanila ay may sariling gusto. Hindi sila magkasundo, kaya napilitan silang bilhin lahat. Paano pipiliin ito? Ikaw ang bahala. ang ganda ng relasyon ng binata at dalaga. Ang villa na regalo ng lolo, siya mismo ang nagdisenyo. Ito rin ang bahay kasal nila ng lola. Pero, matapos umalis ang lola, itinago niya ito ng mainga. Mukhang talagang gusto ka ng lolo. Kaya niya ibinigay sa atin ang villa na ito. Ginawa mo akong masaya, Ginang. Pero, sa bahay na ito, nandyan ang mga alaala ng lolo at lola. Ayokong sirain yan. Kung gayon, tingnan na lang natin yung ibinigay ni Mama. Western style ang interior design nito. Sa tingin ko, hindi mo yan magugustuhan. Paumanhin. Siguro nasanay lang ako sa pamumuhay sa pamilyang si. Sino ba namang asawa ang humihingi ng paumanhin sa kanyang mister? May isang bahay na siguradong magugustuhan mo. Sigurado ka? Halika, dadalhin kita doon ngayon. Ano ba yan, ang misteryoso mo naman? Handa ka na ba? Hindi ba ito ang lumang bahay ng pamilyang Sae? Bakit mo ako dinala rito? Mulang gayon, ang lumang bahay ng pamilyang Si ay formal nang babalik sa pangalan mo. Lilipat din ako para samahan ka. Pero ikaw ang nag-isang anak ng pamilyang Fu. Isang malaking tao sa Nancheng. Ang pamilyang Sie ay himina na. Kung gagawin mo itong bahay kasal, pagtatawanan ka ng mga tao. Hayaan mo sila. Ang gusto ko lang ay maging masaya ka. Si Yan, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kung talagang gusto mong suklian ang kabutihan ko. Gampanan mo lang ng maayos ang pagiging asawa ko. Hayaan mong ang magandang panaginip na si Fian ang aking asawa ay magtagal pa. Buong araw kang nag-ayos ng gamit. Nagugutom ka na ba? Tikman mo ang luto ko. Hindi ko akalaing marunong ka palang magluto. Tikman mo, tingnan natin kung gusto mo. Size. Masarap. Fuzian. Bakit may itlog na nakatago sa noodles ko? Ang mga sangkap sa bahay, mamayang hapon pa dadating. Sang gayon, itlog lang muna ang meron. Kumain ka muna. Babawi ako sa'yo sa susunod. Fuzian. Bakit? Masama ba ang luto ko? Masama ba ang luto ko? Hindi masama ang luto mo. Naalala ko lang kasi. Noong bata pa ako sa bahay namin, lagi ring nagtatago ang nanay ko ng itlog sa ilalim ng noodles ko para lumakas ako. Sa totoo lang. Nanay mo ang nagturo sa akin yan. Anong sabi mo? Wala. Kumain ka na. Kumain ka na. Pagkatapos, samahan mo akong pumunta sa ospital. Yarfu, malapit na akong gumaling. Hindi na siguro kailangan pang magpa-check up sa ospital, di ba? Pupunta tayo sa ospital para mamigay ng candy sa mga kasamahan ko. MRS Fu. Boss Han, 2 buwan ka nang hindi pumapasok sa opisina. Magulo na ang kumpanya. Boss Han,
Bilisan mo, buksan mo ang pinto. Xiao Bai. Ayaw pa rin magbukas ng pinto ni Han. Matagal nang nagkapabaya si Boss Han. Wala na siyang kakialam sa kahit ano. Tuwing linggo, nilulunod niya ang sarili sala. Pakiusap, tumasok ka at kausapin siya. Han, buksan mo ang pinto. Han Yufan, buksan mo ang pinto. Kung hindi mo bubuksan ang pinto, maniwala ka't sa hindi, sisirain ko yan. Ang kwartong ito, dito kayo dati ni Xian. Kapag nasira yan, hindi ka ba manghihinayang? Sabihin mo na ang sasabihin mo. Diretsuhin mo na. Hindi mo ba naisip, habang lalo kang nagpapabaya, lalong hindi babalik si Xian sa'yo? Tama po, Boss Han. Kailangan niyo pong bumangon, kahit na wala ang asawa niyo. May kumpanya pa kayo. May pamilya pa kayo. Tapos na ba kayo? Han Yufan, lalaki ka ba talaga? Inagaw si Xian, tapos susuko ka na lang. Para bang gumuho na ang mundo, di ba? Sa tingin ko, ang buhay ngayon masaya naman. Seg, punta ako ngayon para sabihin sa'yo na kontrata lang ang kasal ni na Xian at Fuzion. Pero sa itsura mo ngayon, wala na akong masasabi pa sa'yo. Totoo ba yan? Bakit ako magloloko sa'yo ngayon? Hey! Sandali. Magayos ka muna. Bukas ka na lang pumunta kay Xian. Baka matakos siya sa itsura mo. Hindi na ako pwedeng takutin si Ayan. Ayan. Pwede mo bang pumunta sa study room sa second floor at ibaba ang isang pulang folder? Sige, sandali lang. Larawan ko. Sa mesa ni Fuzeon. Bakit may larawan ko dito? Alam ng buong mundo na gusto ko siya. Siya lang ang hindi alam. Si Xian noong high school. Si Xian noong college. Si Xian noong nagtatrabaho. Si Fian na naging asawa ni Han Yufan. At si Fian na hindi pa ako gusto. Xian, bakit ang tagal mo pa sa pagkuha ng folder? Mahal mo na pala ako simula pa 10 taon na ang nakalipas. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kaya pala, binili mo ang lumang bahay ng pamilya Tsie para sa akin at nagtatago ka ng itlog sa pansit ko. Ikaw pala ang batang yon, ang kuya isda na madalas tumira sa bahay namin. Kasalanan ko. Dapat sinabi ko na sa'yo noon pa. Patawarin mo ako, ha? Huwag mong agawin ang sasabihin ko. Dapat ako ang himinging tawad sa'yo. Fuzeon. Huwag na tayong magkunwari na kasal. Kahit hindi ko pa nakita ang album na ito. Gusto ko nang sabihin sa'yo, matagal na kitang mahal. Jinang Fu. Ang salitang binitawan, hindi na mababawi. Ayan, Han Yufan. Sa oras na ito, bakit wala ka sa opisina? narinig ko na ikaw at si Fuzeon ay kasal lang sa papel. May pagtingin ka pa rin sa akin, di ba? Honey, mauna ka na sa harap. Kakausapin ko lang siya sandali. Sej, Ayan, nandito ako. Kanina, hindi ka ba nagkamali ng tawag? Han Yufan. 5 taon tayong nagkaroon ng magulong relasyon at 3 taon kitang kinamuhian. Ngayon, kung isipin noon, ako lang din ang ayaw magpalaya sa sarili ko. Pero ngayon, may bago na akong pamilya at may mahal na ako. Matagal ko nang binitawan ang lahat ng nakaraan. Dapat subukan mo na ring magpalaya. Hindi ko kaya. Maliban na gusto kong makasama ka habang buhay, Han Yufan. Buntis ako. malaki ng May laki, mahinang malaki tibok ng ng puso. laki, Malaki ng ng laki. puso. May mahinang tibok ng puso. Malaki ng laki, hindi. Malaki ng laki, nakatayo. Malaki Malaki ng ng laki. laki. Paano nangyari yan? Kagagaling ko lang sa ospital para magpa-check up. Sabi ng doktor. Malusog na malusog ang baby. Nasa bago na ako at masayang yugto ng buhay ko. Dapat subukan mo na ring magpalaya. Hindi ito possible. Naghihintay pa ang asawa ko. Han Yufan. Mag-ingat ka. Hindi ito possible. Han Yufan, mag-ingat ka.